So every single story alert on my mind. I never saw it coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. Hello guys, good morning. So, start ng 4 days ko na walang pasok. So, today is the first day. Good morning everyone. So, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganito dito na 4 days kaming walang pasok. Ngayon, gagawin natin, maglilinis tayo, maglalaba tayo, tapos maya-maya magluluto tayo ng tanghalian at hapunan hanggang pang kinabukasan. So, ganun dito, di ba? Para din makatipid-tipid tayo. Tsaka, dalawa lang naman kami ni Elaine, kaya yung pagkain namin, umaabot talaga minsan ng 3 araw. So, maglaba muna tayo, uniform at tsaka yung mga napantulog ko. Tapos, mamaya yung bedsheet natin, yung pinaka-white, kasi kalalaba ko lang naman nung cover ko. So, nagdala din kasi ko ng sarili kong cover. So, maglaba muna tayo. Yan. So, dito, madalas kami naglalaban ni Elaine kasi ayaw namin matambakan. Ayaw namin matambakan ng mga... Tsaka, madami kasi yung fans kasi lumulugod-lugod kami, nagbubuhay. So, ayan. Tapos, yung mga ginamit kong pantulog. Yan. Tapos, wait lang, nakalimutan ko yung... Yan. Yan. Buti nga dito, may sarili kaming washing. Yung ibang kasamahan namin, yung apartment na naibigay sa kanila, walang washing machine. So, nagpapaano pa sila? Nagpapa-schedule para makapaglaba sila. So, ayan, konti na lang siya. Sana umabot. Fabric softener, then softener, and then yung sabon natin, liquid soap. So, pag uniform, ginagawa ko 1 hour and 20 minutes. So, ngayon naman, kukunin natin yung vacuum, maglilinis tayo. So, dito kasi dapat maaga at medyo tanghali or hapon kami pwedeng mag-vacuum. Kasi 10 o'clock up to 7 a.m. 10 o'clock ng gabi up to 7 a.m. Bawal na kaming mag-ingay-ingay kasi yun yung policy ng apartment. Then, may mga matanda kasi sa baba, kaya iniiwasan din namin na magkaroon ng ingay. So, mag-vacuum na tayo. Maglinis na tayo kasi ang kalat na. So, naglilinis lang kasi talaga kami ni Elaine every day off. So, ayun. So, ngayon, mag-cleaning tayo.
Alam niyo ba guys na gustong-gusto ko tong Sanitol na to. Nung nasa UAE ako, ganito na rin yung gamit namin kasi antibacterial to eh. Tapos ang bango niya, ayan o, eucalyptus, pero ang bango niya. Kaya, nung nakita ko to nun, kasi naghahanap talaga ako ng antibacterial spray para sana paninis ko nung cabinet nung bagong dating kami dito. Kasi nga syempre, hindi pa rin natin masasabi, baka may mga insektong maliliit, baka kumapit sa damit natin. Tapos, ito yung nakita ko. Kasi, pwede siya sa floor. So, pwede siya sa kahoy. Since kahoy yung built-in cabinet. So, ito. Yan. So, mabango siya, guys. So, gustong-gusto ko siya. Yun nga lang, medyo may kamahalan to. Medyo expensive. Nasa 5 euro siya mahigit. Pero, ngayon nakasale to sa As Market sa amin na parang 3 something lang siya. 3 euro and may cents. Parang 95 cents. So, tatry kong bumili pa ng isa kung kaya pa ng budget ko kasi magagamit naman namin. Ito yung pinanlalampaso namin. Tapos, ginagamit ko rin sa kwarto pagka panglinis din namin. Ayan. So, dahil 4 na araw tayo walang pasok, bago ulit tayo pumasok, maglilinis tayo. Hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin ko. Siguro, umpisahan kong mag-vlog tungkol dun sa trabaho namin. At kung ano yung nangyari pagkatapos nang dumating kami dito, ano yung mga papers na nilakad namin, no? So, marami kasi, actually parang 4 days kaming nasa city para lang mag-process ng mga requirements. Ayun. So, bakit din ako merong 4 days off? Kakapasok ko lang. So, dun din natin pagkwentuhan. So, ililista ko siya para wala akong makalimutan. Tapos, tignan nyo to guys. Alam nyo, ang daming mga, yan, katulad na hindi namin nagagamit kasi ang binili ko ng coffee is yung 3-in-1 na parang cappuccino. So, saka ko na lang siya gagamitin kapag gusto ko ng mag-barako or yung mag-roast coffee. Ayan. Tapos na tayo maglinis. Ang gagawin naman natin ngayon ay magpakulo nung ribs na binili namin ni Elaine. Bali, yung ribs na nabili niya, 9 euro yun. Pero dahil malapit na siya ma-expired, nag-less ng 30%. Pero binili niya yon after 8 p.m. Lagi ko nga sinasabi, pag after 8 p.m., nagli-less pa siya ng 30%. So, another 30%, equivalent siya sa 60%. So, 9 euro minus 60%, parang nasa 3 euro mahigit na lang niya nabili yung karne, yung ribs. Hugas muna tayo ng plato. Pinagkainan namin ni Elaine. Tapos, after nyan, maghihiwa na ako ng sibuyas. Saka ng bawang para magpakulo tayo ng ribs natin. Gusto ko kasi pag nagluluto ako, parang katulad sa Pilipinas, ayoko nang may kalat. Tapos, kada may ginagamit ako, hinuhugasan ko siya kagad. Parang nai-stress ako kapag habang nagluluto ako ang daming kalat. So, ganyan siya. Tapos, itong cabinet na to, di ba sa atin, uso yung parang nakaganon lang. Ito, yung built-in cabinet niya dito. Automatic na siyang tutulo dyan. So, nakakuha ko ng idea. Ewan ko lang kung ganyan din ba yung mga bahay nyo sa Pinas. Pero, wala lang. Parang ganyan yung paggagawa ko na lang sa bahay namin.
Parang cute lang siya. Parang nga naman diretso na yung tulo din sa lababo. Nakatakip siya. Yung kasi nabibili natin sa Shopee, diba? Parang nakaganon lang siya sa lababo. So, nakikita or nadadapuan siya ng mga ipis. Buti nga dito, walang cockroach. Hindi pa ako nakakakita ng ipis dito. Awan ng Diyos, pati ng daga. Salamat naman. Kasi ayoko talagang may ipis saka may langgam. Ano talaga ako. Parang nadidistract ng ganyan. Yan. So, ito yung lips. Kasi pinapalambot ko na siya kanina pa. Yan. Yan. So, dikit-dikit pa pala siya. Yan yung 9 euro na nabili niya ng, sabi na natin 4 euro. Pero actually, wala pang 4 euro. So, hihiwain natin siya. Kasi dikit-dikit pa pala siya. Para unahin ko na tong pakuluan. Ayun, so kapag alam niyo yung mga pagkain namin ni Elaine, lahat yun, puro lang yun offer. Kasi para din makatipid tayo, diba? Yan. So dito mahilig sila sa tinapay. Mahilig sila sa tinapay. At saka sa karne. Saka sa gatas, sa yogurt. Yan. Yan yung mga hilig ng mga Finnish people na nakikita kong binibili nila sa supermarket. Tapos, alam niyo ba ang section ng rice dito? Halos parang isang ganyan lang na shelves. Tapos, ano lang yun? Tatlong palapag lang yung ano. Tapos, ang tinapay nila, dalawang paikot na ganun. Tapos, grabe, iba't ibang klase ng tinapay. Kasi daw sila talaga, mahilig sila sa tinapay. Morning, tanghali, tsaka evening yan. Mahilig sila. So, hindi ko alam kung ilalagay namin lahat to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguro mag-iwan na lang ako ng pang-ano naman namin, pang-nilaga. Yan, pwede na to. Ito, iiwan ko na to. Ilalagay ko siya sa freezer ulit para tumagal. Alam niyo pa ba ang kinaganda dito? Di ba nga, yung tubig, hindi na kami gumagastos ng mineral. Kasi yung tubig, pwede naming inumin. Automatic. Yan, so, ugasan ko lang ulit yung karne.
Tingnan nyo, ang lalaki ng ribs nila, guys. So, pakuluan natin siya dyan. Yan. So, huwag kayo magtaka ha, baka iba yung step nyo sa akin sa pagluluto ng sinigang. Pero, ganyan ako magluto. Kanya-kanya tayo ng tricks. Yan. So, takpan muna natin. Hayaan natin siyang kumulo. So, ay, ito na lang pala yung bawang namin. Diba, kahapon, nagbenta ako ng bote. So, yung napagbentahan noon, pamimili namin, maya, para meron pa kaming pangkain. Actually, sa sinigang, hindi talaga ako nagbabawang. Kaso lang nakita ko si Eileen nagbabawang siya, kaya lagyan natin. Ay! Alam mo yung kalilinis ko lang pero nagdudugyot na naman ako. Dapat pala nagluto muna ako bago naglinis. Tapos niyan, aayusin ko pa yung mga nilabahan ko. So, magtutupi tayo ng mga natapos na labada. Konting bawang lang. Ayun, sana madagdagan pa kaming mga store worker na Pilipino dito para naman masaya. Excited na nga kami magkaroon ng second batch. Pero sa ngayon kasi, hindi pa talaga ina-announce. Siguro tinitesting pa talaga kami. Tapos, nung unang nagbenta kami ba ng bote noon, nung off namin ni Eileen. Di ba nakakita kami nung parang habiki? Yung habiki kasi siya yung mga gulay na hindi na pwedeng ibenta sa totoong presyo niya. Tatapon na talaga. Pero instead na itapon, binibenta nila ng mas mababa. Kumbaga, kung pwede pa naman kainin, pwede pa nila ibenta ng mas mababa. So, ang price nitong gulay na to ay wala pa siyang 50 centavos sa euro. So, tingnan nyo, okay pa naman. Ayan, ang ganda-ganda pa ng gulay. Buksan natin. Yan, diba? Ang ganda-ganda pa niya, Yan. So, yan yung pangsasahog natin sa ating gulay. Pag kumulo-kulo na konti, pwede ko nang ilagay yung sibuyas at yung bawang. So, habang nag-aantay tayong kumulo yan, magligpit muna tayo ng yung mga sinampay ko nung nakaraan kong paglalaba. Dito sa Finland, parang maganda lang din kasi kahit may barya-barya ka na lang, kaya mo pang makabili ng pagkain. Even though mahal yung cost of living, sinasabi nila. Pero pag kasi kinonvert mo siya, mahal. Pero pag di mo kinonvert, alam mo yung kahit siguro 100 euro, pwede mo nang itira sa sarili mo pang gastos ng isang buwan. Tapos kung nag-share pa kami ni Eileen, nag-share kasi kami ni Eileen dahil dalawa lang naman kami. So, medyo mas makakatulong yun. Tsaka para less din yung aming mga gastos sa kuryente. Kasi pag lumagpas kami sa kuryente, babayaran namin. Ayun, so, ang mahalan talaga dito, yung bahay. Wag na natin sabihin kung ano yung bahay muna. Pero mahal talaga siya, grabe. Para lang sa isang kwarto. What I mean is yung kapag kinonvert mo ha, yan, ganon. So, syempre, sayang din yun. Pero thankful pa din kasi nakarating tayo dito. At nakakapagsimula tayo. Pero itong panibago pa lang tayo. Syempre, nagbabawas-bawas pa tayo ng mga nagastos natin sa pagpaprocess natin papunta dito.
Yan. So, yung iba, nakakatuwa lang kasi nasa Helsinki sila. So, sa Helsinki kasi, yung hindi kitang-kita, parang malapit ka sa lahat. Yun nga lang, dahil malapit ka sa lahat, pag may pera ka, minsan nakaka-attempt na gumastos. So, malamang dito, sana makaipon tayo. Kasi wala tayong nakikita na kung ano-ano, kundi pagkain lang sa supermarket namin, tapos sale pa. Sa akin naman, pagkain. Ayokong tipirin yung sarili ko kasi pagkain yan kumbaga, kailangan mo yan para lumakas ka kasi nagtatrabaho ka. Hindi naman po pwedeng pabayaan mo yung sarili mo na sobrang pagtitipid, halos hindi ka na kumakain. Tsaka, parang reward mo na lang yun sa pagtatrabaho mo. Yung mabili mo yung gusto mong pagkain or yung nagkikrave ka sa isang pagkain. Pero minsan, pagka sobrang mahal din, kahit nagkikrave ako, pinipigilan ko yung sarili ko. Lalo na ngayon, wala pa kaming sahod since dumating kami. And sana, ma-process na rin yung ating salary para naman makita natin kung paano yung magiging paggastos natin dito, kung paano tayo magbabudget. At syempre, importante, mabayaran yung mga naiwan natin na utang. Ganun naman yung OFW, diba? May mga utang talaga pa umpisa kasi syempre, pinanggagastos yan bago ka umalis. Yung iba sa amin, nag-iwan din ng pera para sa mga pamilya nila. So, halos lahat kami nag-utang muna. Tapos, syempre, importante, mag-savings tayo kasi para hindi rin sayang yung mga taon na gugugulin natin sa ibang bansa, di ba? Hindi lang naman dito sa Finland. Makapagsalita, sana magkatotoo yung mga sinasabi ko. Sana makapag-ipon ako. Yan. So, tignan natin yung kung kumukulo na yung ating ribs. So, wala na yung mga sebo niya. Pwede na natin dagdagan niya ng tubig. Yan. So, dito sa Finland, pwede mong inumin yung tubig sa gripo at sobrang lamig niya. Parang nasa ref na siya. So, pakuluin lang natin ulit yung dinagdag ko na tubig. Masarap kasi pag yun talagang humihiwalay na yung laman sa buto. Tapos, puntahan natin yung nilalaban ko kasi tapos na siya. So, isasampay na natin siya. Hanguin na natin ang ating nilabahan.
Siyempre, tanggalin natin yung saksak. Ewan ko lang talaga, ang lakas natin Eileen maglaba. Sana lang, huwag tumaas yung kuryente namin. Ang hirap na tanggalin. Yeah, mahigpit. So, mamaya na tayo maglinis ng banyo. Magsampay muna tayo. Nakatulog ako, guys. So, eto, ilalagay na natin yung gulay na nabili natin. So, hindi ko gamit yung tripod. Pasensya na. Medyo madilim. Ito yung nabili namin na wala pang €1. So, hindi ko siya ilalagay lahat kasi para hindi naman malanta lahat to dyan. So, kung kakain ulit tayo bukas, saka natin siya lalagyan para fresh. Hindi ulit natin siya rin. Alam mo, hindi ko gusto yung lasa ng miso paste. Ewan ko na lang kay Eileen kung anong panlasa niya. So, pauwi na yun kasi 9 o'clock na. Humihiwalay na yung laman sa buto, kaya mas masarap to pag ganyan. Ayan lang natin yung kumulo. Hi guys! So, aalis muna kami ni Eileen. So, pupuntahan namin yung binilhan namin ng bike kasi may tatanong kami din. May papaayos din ako sa bike nung isang kasamahan ko. So, hindi naman malamig ngayon, pero feeling ko malamig. Sabi nila hindi daw malamig, pero kasi humahangin. So, kaya ayan ang outfit natin ngayon. Yan. So, ang taray, nakakrap top ang lola nyo. Tignan ko lang kung di tayo manginig niyan. Rubber shoes lang tayo. Yan. So, ayusin na muna natin ang ating kasuotan. Laging putol ang ulo ko sa ating video. Inaantay na ako ni Eileen sa baba. Yan. Tapos, backpack tayo. Lagi ako naka-backpack kasi lagi ako maraming dala-dala. Yan. So, alis na tayo, guys.
May dala kaming baon ni Elaine. So, magpipiknik kami ni Elaine. Yan. Let's go. Tignan muna natin kung may nakasaksak pa. Yan. So, wala nang nakasaksak. Ngayon na si Elaine, nauna na siya. Ayan guys, mainit nga! Mainit nga siya. So, tignan natin kung ay! Walang lagayan ng ng basket. Yung bike. Tignan niyo yung mga puno. Nagkakaroon na siya ng leaves. Wait lang. Ayan o. Nagkakaroon na siya ng mga dahon-dahon. Nakakatuwa lang. Kasi possible na yung mga puno. So, hindi na sila mga patay. Ayan guys. Dadaan kami ni Elaine sa forest. So, pupuntahan namin yung lake. Doon kami magpipiknik. Yan. Magpipiknik tayo sa lake. Mainit na talaga siya. Yung mataas. Oh.
sila eh. Oo. Active sila pag summer kasi sinasamantala nila yung mga oras na pwede silang lumabas. Ay, ayun yung Colarinsa. Yun, nakikita yan sa Google eh, sa YouTube. Ay, ganon. Yun lang. So, makikita nyo siya doon. Ayun siya. Hindi lang natin mapupuntahan. Yung kabila nun, sementeryo. So, ayan yung lake. Yes. Ayun, parang may barbecuehan nga. So, pag nakasasakyan, doon ang daan. Kaso paangat. Pataas. Oo. Hala, pababa ka. Ayan. So, ay, oo nga, no? Buti hindi tumataas ng tumataas yan. Yan na yung beach sa kanila. Tawag nila beach. Tapos, dyan yung pwedeng mag-barbecue dapat. Bawal aso, oh. Tignan mo. Bawal din mag-camping, oh. Camping not allowed. Oh. So, dun tayo. Siguro pag may dahon na yung puno na yan, ang sarap siya. So, ayan, pwede mag-barbecue dito. O, bibili na lang tayo ng pang ganon. Yan yung parang cottage, ganon. Yan, dito tayo kakain tayo dito. Dito tayo maghahaponan. Tanghalian na hapunan pa. So, ayan na yung swimming sa kanila. I mean, yan na yung beach sa kanila. Parang yung sand. Yan yung sand. Ayan. Lakad tayo. Summer na mainit. Terik yung araw. So, bawal ang call. Bawalan doon. Tapos siguro ito, toilet. CR siguro yan, ho? Yan, guys. Nililibot ko kayo kung ano yung parang lake nila. Meron din dun isang maganda. May palaruan yung bata. Tapos parang may ano. So, parang CR nga to. Restroom. Yan, oh. Tapos, ayun. Ano kaya yun? Restroom din siguro. Siguro palitan. Ayun, tignan nyo, may tumpok ng yelo na tutunaw na. Tapos, dito, meron siyang, pwede ka mag-barbecue. Kaso nasira na. Ito siya. Ayan. Dito. Kaya sabi ko kay Ellen, pwede yan, bibili na lang kami ng pang-barbecue. So, ayun, oh. Ang ganda, diba? Peaceful. Kami lang yun nandito ngayon. Ayan. So, yung usok, ganda. Dito kasi, bawal ka mag-barbecue sa kung saan-saan. Meron lang place na pwede ka mag-barbecue. So, ayun yung church. Ayan yung church. Makikita
Makikita niyo yan sa YouTube pag sinerge niyo yung Kolari, Finland. So, ayun doon kami kakain ni Elaine dyan sa mesa